Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong YouTube channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 1990 nang matanggal sa trabaho ang aking ama na si Nestor. Bumalik kami sa trabaho ng aking ina sa probinsya ng Bicol. Hindi ko na lamang po babanggitin ang eksaktong lugar upang mapangalagaan ang lahat ng mga taong nakatira sa lugar na yon. Pagsasaka ang naging hanap buhay namin doon. Meron kasing lupain ang aking ina na ginawa naming taniman ng pinya. Sa una po ng aming pagtira doon ay naging maayos naman ang aming buhay. Ngunit habang tumatagal ay unti-unti naming napapansin na ang baryo ng aking ina ay meron palang misteryong itinatago. Isang nakakakilabot na karanasang hinding-hindi ko po makakalimutan. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Rodel. At ito ang aking kwento. Anak naman, diligan mo na mga pinya natin, tanghali na eh. Nandiyan ka pa rin sa higaan mo. Tay naman ang aga-aga pa eh. Tay, bigyan niya pa po ako ng 5 minuto. Iidip lang ako. Ano bang ginawa mo kagabi at napuyat ka ng ganyan? Tay, hindi po ba inutusan niyo ako kagabi na magsunog po ng mga basura sa paligid ng taniman ng pinya? Sabi niyo pa nga po eh, kapag malapit ng anihin ng mga pinya, kailangan niyo yung pausukan. Oo nga, pero 9:00 lang yun ang gabi ah. Paano ka naman napuyat? Ay nako, pati po ba yun ipapaliwanag ko pa rin sa inyo? 9:00 nga po ako nagsimula, natapos naman po ako hating gabi na. Ay nako, nakahanap ka na naman ng palusot. Hala, sige na, bumangon ka na dyan at alagaan mo sa dilig ang pinya. Naman sabi ng antok pa nga eh. Isa pa alam niyo naman diba, ayoko po talaga na mag-alaga ng mga pinya. Iba na lang po ang iutos niyo sa akin, tay, wag lang yun. Por Diyos por santo naman batang ito. Aba, ano naman ang iuutos ko sa'yo bukod sa pinya? Wala na tayong ibang inaalagaan. Ay nako, pambihira ka talaga, oo. At saka, sino sa palagay mo ang aasahan ko sa pag-aalaga ng mga pinya natin? Tayo lang naman dalawa magkasama dito. Kung bakit naman kasi bumalik-balik pa tayo rito eh. Nakakainis talaga. Ano sabi mo? Anong binubulong-bulong mo dyan, Rodel? Wala po. Susunod na po ako sa utos nyo. Wala naman po akong pagpipilian eh. O ala, magdala ka na rin ng itak. Dukalin mo ang lupa sa palibot ng puno ng mga pinya. Ano po, tay? Pambihira naman yan, oh. Alam niyo naman po, di ba, pinakaayoko po sa lahat talaga ang magdukal ng lupa. Hindi po talaga ako komportable na pumasok sa loob ng taniman ng mga pinyi. Ang dami po kasing tinik ng daon. Natutusok ako. Rodel, ano ka ba? Saan ka ba nakakita ng daon ng pinya na walang tinik, ha? Pambihira ka talaga, oo. Ang hirap sa'yo, ang dami mong reklamo. Parang tinik lang eh. Hindi mo naman yun ikakamatay. Ang kaartean mo sa buhay ang ikamamatay mo dahil mamamatay kang dilat sa gutom. Ay, naku talaga. Nakakasura kang bata ka. Hindi niyo naman po kasi naiintindihan sinasabi ko eh. Ewan ko sa'yo. Baka gusto mong ihampas ko sa itong nakasabit na dahon ng pinya sa pintuan natin. Sumunod ka na lang sa utos ko nang di na umiinit ang ulo ko sa'yo. Ano? Tatayo ka na lang ba dyan, ha? Gusto ba talagang tamaan? Siyempre, ayoko po. Susunod na nga po eh. Gagawin ko na nga po yung pinag-uutos niyo eh. Naman bad trip talaga. Rodel, naririnig kita. Hindi na ako natutuwa sa mga pagsagot-sagot mo, ha? Baka mawala ang tamis sa mga pinya ko dahil hindi bukal sa loob mo ang pag-aalaga sa kanila. Sus, ang dami niyo naman pong pamahiin, tay. Hala, sige na. Mauna ka na at ihahanda ko na tong mga abono. Susunod na lang ako sa'yo. Teka,
Huwag mong kalimutan dalhin ng pang-spray, ha? Opo, Tay. 18 taong gulang ako noon nang lumipat kami sa baryo sa probinsya ng Bicol. Ayoko talaga sa lahat ang pag-aalaga ng pinya dahil sa tinik nito. Pero dahil wala naman akong ibang pagpipilian, ay napipilitan na lamang akong sumunod sa aking ama. Kakamot-kamot sa ulo na bumangon ako at bumaba sa aking katre na gawa sa kawayan. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking itak. Nakasabit yun sa dingding ng aking kwarto. Ano pa tinatayo-tayo mo dyan, Rodel? Sige na, bilisan mo na, tanghali na. Mag-aalok pa tayo ng mga pinya sa ibaba ng bundok sa mismong sentro ng bayan. Aba, malayo yun dito. Baka madilim na ang paligid bago pa tayo matapos. Bakit naman po kasi mag-aalok pa tayo ng mga pinya eh? Marami naman pong bibili niyan sa atin eh. Mabuti na yung may tiyak tayong buyer nang hindi naman masayang ang aanihin natin na pinya. Tsaka kailangan din natin kilalanin ang mga tao sa baryo na to. Para naman hindi tayo pag-isipan na tayo ay masamang tao at walang pakisama. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa naming gawin yon. Hindi na lang ako nagsalita. Maya-maya pa ay tinahak na namin ang daan papasok sa kakahuyan. Pagdating namin sa taniman ay agad akong nagdilig, naglinis at nagdukal ng lupa. Pagkatapos ay si tatay naman ang naglagay ng pahabol na abono sa mga pinya. Pagkalipas ng 1 oras ay natapos din kami sa pag-aasikaso sa mga tanim. O sige na, Rodel. Itabi mo na mga gamit natin at pupunta na tayo sa bayan. Hindi po ba muna tayo kakain ng tanghalian, Tay? Kanina pa po kasi ako nagugutom eh. Doon na tayo kumain. Ang balita ko meron daw karinderya sa bayan eh. Sikat daw yon dahil sa masarap na luto ng Bicol Express. Masarap din naman po kayo magluto nun, Tay. Wala na kasing oras para magluto pa eh. Para isahan na lang ang lakad natin nang hindi masayang ang oras. Sige na. At bigla akong nagutom nang maalala ko ang ulam na Bicol Express. Itak lang ang iniwan kong nakasukbit sa aking bewang. Ang pang-spray naman ay iniwan ko sa kubo na naroon din sa taniman ng pinya. Habang naglalakad kami sa gitna ng kakahuyan, ay bigla kong naalala ang tungkol sa pagkamatay ng aking ina na si Soledad. Tay, matanong ko lang, ano po ba kasi ang totoong nangyari kay nanay? Ano po ba ang ikinamatay niya? Pambihira ka naman, Rodelo. Tama ba bang pag-usapan ng tungkol sa nanay mo? Pilit ko nang kinakalimutan na nangyari sa kanya. Tapos ipapaalala mo na naman sa akin. Aba. Pasensya na po kayo, Tay. Bigla ko lang po kasing naalala si nanay. Iniisip ko lang po, paano kaya siya nabuhay sa ganitong klaseng lugar? Liblib, tahimik, mahirap ang pamumuhay, at parang kakaiba ang mga taong naninirahan dito. Paano mo naman nasabing kakaiba? Bihira nga tayo bumaba ng bundok. Isa pa, ganito naman talaga sa probinsya eh. Tahimik at hindi pala imik ang mga tao. Siguro nga po, naninibago lang ako. Huwag mo na ulit babanggitin ang tungkol kay Soledad ha. Kapag naaalala ko siya, hindi ko na iiwasang hindi malungkot. Oo na po, hindi ko na po babanggitin ang tungkol kay nanay. Kung bakit naman po kasi, konti lang ang alam kong detalye tungkol sa kanya. Ayaw niyo po kasi siyang pag-usapan natin eh. Pakiramdam ko po tuloy, may itinatago kay sa akin. Tumigil sa paglalakad ang aking ama at seryoso siyang tumingin sa aking muka. Wala akong tinatago sa iyo, Rodel. Kaya tigil-tigilan mo na ang pag-iisip sa mga bagay na hindi dapat pag-usapan. Irespeto mo na lang ang nararamdaman ko, anak. Alam mo naman na hanggang ngayon nangungulila pa rin ako sa nanay mo eh.
Ang simple-simple naman po kasi ng tanong ko sa inyo, hindi niyo po masagot ng maayos. Kaya kung ano-ano tuloy ang iniisip ko. Isipin niyo rin naman po yung nararamdaman ko. Ay nako, pagtatalunan pa ba natin to, ha, Rodel? Aba teka, nandito na pala tayo eh. Saka ko lang napansin ang itsura ng lugar na aming nadatnan. Maraming bahay sa gilid ng mabatong kalsada. Halos lahat ay gawa ang mga yon sa kugon at kawayan na pare-pareho lamang ang mga itsura. Maraming mga tao ang masayang nagkwekwentuhan sa labas ng kani-kanilang tahanan. Ngunit nang mapansin nila kami, ay saglit silang tumigil sa pag-uusap. Nakatingin lang sila sa amin ni Tatay. Tay, tignan mo. Bakit po kaya ganyan sila makatingin? Ngayon lang kasi tayo bumaba ng bundok simula na dumating tayo. Ganyan naman talaga kapag dayuhan, di ba? Pero tay, di ba, hindi naman po tayo dayo dito. Dito po ako pinanganak at taga rito po si nanay. Tumira rin po kayo rito ng 9 na buwan, hindi po ba? Oo nga, pero iba na siyempre kapag lumipas na ang 17 taon. Hala, sige na, lapitan mo na sila at mag-alok ka ng pinya. Teka, bakit po ako, tay? Kayo na lang po kaya. Ay nako, paano ka matututong mag-sales stock? Kailangan mo matutunan kung paano mag-alok ng iyong produkto. Para naman kapag wala na ako, abay kayang-kaya mo nang mag-isa. Pambihira naman, oo. Hindi ko po pinangarap na habang buhay magtitinda ako ng pinya, no? May sarili po akong mga pangarap. Huwag ka na nga mga tuwiran dyan, sumunod ka na lang. Sige na, lapitan mo na sila. Nakatingin na sila sa atin, oh. Kahit napipilitan, ay wala na akong nagawa, kundi lapitan ang isang umpukan ng mga tao sa harap ng tindahan para mag-alok sa kanila ng pinya. Mawalang galang na po sa inyo, mga ate, kuya. Baka gusto niyo po ng pinya. Malapit na po kaming mag-ani, 1 linggo na lang po ang palilipasin. Baka gusto niyo lang po bumili sa amin. Baka gusto niyo pong umorder. Natigilan ako dahil seryoso silang nakatingin sa akin. Hindi sila nagbago sa pagkakaupo. Para silang mga estatwa. Kaya wala na akong nagawa kundi ang lumapit kay tatay at magreklamo. Pambihira naman tayo. Para akong tanga na nakikipag-usap sa mga kahoy. Uy, huwag kang maingay, baka mamaya marinig ka nila. Nakita niyo naman po, di ba? Oo nga, napansin ko rin. Sige na, huwag na lang natin silang pansinin. Sa unahan na lang tayo mag-alok ng pinya. At baka pinagli ang mga yan sa manikin. Ewan ko kung matatawa ako sa pagbibiro na yon ni tatay. Mas nangibabaw kasi sa akin ng sandaling yon ang labis na pag-aalala. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit ganun ang reaksyon ng mga tao sa lugar na yon. Tay, alam niyo po ba ang pakiramdam na para bang ang bigat po pakisamahan ng mga tao rito? Yung tipo po na parang may tinatago po sila sa atin. Sos! Nag-isip ka na naman ng mga negatibo, Rodel. Pwede ba? Puro positibo muna ang isipin mo. Nagswertehin naman tayo. Kumain na muna kasi tayo, tay. Nang mawala na po ang ganitong klaseng pakiramdam ko. Mamaya na, kapag nakapagpa-order na tayo. Teka, ayun o, sa bandang yun. Nakikita mo ba mga tao ron sa tapat na malaking bahay na may pulang pintura? Opo, bakit po, tay? Lapitan natin sila. Alukin natin ang pinya. Baka hindi rin sila magsalita, tay, katulad kanina. Sus, parang isang beses ka lang nabigo. Susuko ka na kagad. Tara na. Naunang naglakad ang aking ama papunta sa lugar na itinuturo niya. Pagdating namin sa tapat ng umpukan ng mga kalalakian, napako ang aking atensyon sa matandang lalaki na nakangiti kaagad sa amin. Kaya hindi na ako nahiyang mag-alok ng pinya. Mga amang, baka gusto niyo po ng pinya. Baka gusto niyo pong umorder na sa amin. Teka,
Pinya ba ka mo? Aba, tama-tama. Pinag-uusapan pa lang namin yung taniman yun ng pinya. Iniisip namin kung kailan kayo mag-aani ng mga pinya at balak namin kumuha sa inyo kahit isang sako. Ganun po ba? Naku, maraming salamat naman po. At may buena mano na po kami sa pagpapa-order. Sige, pa-order ako ng isang sakong pinya at ititinda ko rin ang mga yon sa tapat ng aking bahay. Biglang binalot ng tuwa ang puso ko ng mga sandaling yun. Yun din kasi ang unang pagkakataong nakapagpa-order ako ng pinya. Si tatay naman, nakita ko na naglilista rin ng pa-order sa ibang mga lalaking naroroon. Maya-maya pa ay nagsalita ulit ang matanda na hindi inaalis ang matamis na ngiti sa labi niya. Alam mo, kamukha mo si Soledad. Bigla akong natigilan nang mabanggit ng matanda ang tungkol sa aking ina. Narinig naman yun ni tatay, kaya siya na ang nagsalita. Teka, kilala niyo pala ang asawa ko si Soledad. Abay, oo naman. Napakagaling nung magluto ng minatamis na pinya. Ginagawa niya yon na dulce o kende. Nako, wala akong masabi sa ugali ng taong yon. Sobrang mapagmahal sa mga magulang at maasikasong babae. Sayang labang at maaga siyang pumanaw. Mabait po pala ang aking nanay, tay. Magtatanong pa sana ako sa matanda ng tungkol sa aking ina nang biglang lumabas sa pintuan ng bahay ang isang balbas saradong lalaki. Seryoso ang mukha niya na nakatingin sa akin. Pagkatapos ay nilapitan niya ang matandang nagsasalita kanina, saka inakbayan sa balikat. Ano ba kayo, tay? Huwag na nga kayo magbabanggit ng patay na. Saka, aabalahin niyo pa ang mga taong yan eh. Nakikita niyo naman na naghahanap buhay. Ay nako, sahor. Hindi ko lang talaga maiwasan ang hindi maalala si Soledad. Abay, kamukha niya ang anak niya, oh. Tignan mo. Tumingin si Mang Sahur sa aking muka dahil naintriga rin ito sa sinabi ng matanda. Si tatay talaga, oo. Natural na magkamukha sila ni Soledad. Anak niya yan eh. Pagpasensyahan niyo na lang pala ang aking ama. Maganda kasi ang naging samahan namin ni Soledad nang siya ay nabubuhay pa. Naku, ayos lang po yun, Mang Sahur. Masaya nga po ako na kahit papano po ay may nakakakilala pa po kay nanay. Siya nga po pala. Kailangan na po naming umalis ng aking anak. Marami nga po pala salamat sa pag-order niyo po, tatay. Lolo Drigo na labang ang itawag niyo sa akin. O sige na, pwede na kayong umalis. Sabihan niyo na lamang ako kapag mag-aani na kayo ng mga pinya. Opo, makakaasa po kayo, Lolo Drigo. Ako nga po pala si Rodel. Masaya po akong makilala kayo. Tignan mo nga naman ang panahon Parang kailan lang. Ayan, at may binata na pala kayo ni Soledad. Basta't kapag may kailangan kayo o kailangan nyo ng tulong, huwag kayong mahihiyang magsabi sa amin, ha, Nestor? Teka, kapag napadaan kayo sa kakawyan, mag-iingat kayo, ha? Oh? Abay, bakit naman? Marami na kasing napahamak sa lugar na dinadaanan nyo. Talaga po? Totoo po bang sinasabi niyo, Mang Sahur? Totoo ang sinasabi ko, kaya mag-iingat kayo. Maraming mababangis na pusa ang nakatira sa lugar na yun. Pinapaalalahanan ko lamang kayo para naman makapag-ingat kayo. Nakakatakot nga ang kanilang itsura at talagang umaatake sa tao. Magkakasunod akong napalunok ng laway at bigla akong napatingin sa aking ama na binaliwala lang ang sinabi ni Mang Sahur. Sige po, aalis na po kami. Maraming salamat po sa paalala. Sige na, mag-iingat na lamang kayo ni Rodel. Agad kaming umalis
sa harapan ng mga ito. Naglakad pa kami sa dulo ng kalsada hanggang sa karinderya na sinasabi ni tatay. Pero nang matapos na kaming kumain at tinatahak na ang daan pauwi, nagsimula ang aking pag-aalala. Panay anling ako sa paligid habang naglalakad kami papasok sa mas madilim na bahagi ng kakawayan. Rodel, umayos ka nga. Kanina ka pa hindi napapakali ah. Ano ba nangyayari sa yung bata ka? Hindi lang po mawala sa isip ko ang mga sinabi sa ating kanina ni Mang Sahur, Tay. Ano ka ba naman? Napakamatatakotin mo. Pusa lang yun. Malaki pa nga ang hita mo doon tapos natatakot ka. Pusa lang? Tay, kasasabi lang po ni Mang Sahur kanina. Mabangis at mapanganib na pusa po ang nakatira sa kakahuyan na to. Nakakatakot daw ang itsura. Hindi po ba kayo nag-aalala na baka atakihin tayo ng mga yon? Bakit naman ako mag-aalala? Ay kaya ko naman ipagtanggol ang sarili ko. Tsaka pwede ba, Rodel? Tigilan mo na nga mga ganyang mga tanong mo. Pagod na ako sumagot eh. Ay nako, hindi ko po alam kung paano kayo nagiging kampante sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Dahil alam ko na ginagabayan ako ng Panginoong Diyos. Kaya ba kanina ka pa nakahawak sa itak? Natatakot ka ha? Hindi naman po sa natatakot ako, Tay. Mabuti na po yung naninigurado. Alam niyo naman po, sa lahat ng hayop, sa pusa lang po talaga ako natatakot. Sos! Kalimutan mo na kasi mga sinabi ni Sahur. Pero Tay, alam niyo po, natutuwa po akong malaman na marami pa rin po ang nakakaalala kay nanay. Siyempre naman, abay taga ritong nanay mo eh. Nagpatuloy kami sa pag-uusap ni tatay. Kahit paano, nakalimutan ko ang takot na nararamdaman ko. Maya-maya pa, ay bigla akong nakarinig ng kaluskos sa aming likuran. Tumigil ako at lumingon sa hulihan ng aming daan. Kinabahan ako. Naging mas alerto sa paligid. Mabilis akong tumakbo papalapit kay tatay. Naabala na sa paglalakad, sa pagtawid, sa maliit na ilog. Tay, para pong may nakasunod sa atin, Tay. Tumigil si tatay sa paglalakad at luminga sa aming paligid. Pagkatapos ay tumingin sa huli ng aming dinaanan. Ngunit wala namang kaming napansin na mayroong tao na nakasunod sa amin. Wala naman ah. Pambihira ka naman bata ka, oo. Kakasabi ko pa lang sa'yo, kalimutan mo na mga sinabi ni Sahur. Tignan mo nga sarili mo ngayon. Para kang ewan tuloy. Tatay naman eh. Paano ko naman po kakalimutan ng mga sinabi ni Man Sahur? Para namang nagsasabi siya ng totoo eh. Mukhang nakakatakot po talaga ang pusa na tinutukoy niya. Naku, tama na nga yan. Tama na yan. Bilisan mo na maglakad at marami pa tayong gagawin. Wala na akong nagawa, kundi ang sumunod na lang sa aking ama. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad at tinahak ang masukal na daan. Sa paligid ay matataas na puno na halos konti lang ang makikitang liwanag sa lugar. Maya-maya pa ay bigla kong naramdaman ang mahinang kaluskos sa aking likuran at sa paglingon ko, tinalon ako ng isang malaking pusa. Kulay itim yun. Pumatak siya sa aking paanan. Tay! Tay, tulungan mo ako! Inaatake ako ng pusa! Aba, Diyos ko po! Hawakan mo sa batok nang matanggal ang pagkakagat niya sa binti mo! Sinubukan kong alisin ang pusa sa binti ko. Pero nagkakakawag ito habang bumubula ang bibig. Para bang linta kung sumipsip ng dugo. Kahit ipinapadyak ko ang aking paa, ay hindi natatanggal ang kanyang pangil sa aking laman. Bigla kong hinugot ang aking itak. Pinagtataga ko siya sa likod. Hindi ko tinigilan. Halos hindi mabilang na taga ang tumama sa kanyang katawan. Nanginginig ang aking katawan dahil sa takot.
Anak, bakit mo pinatay? Ordinaryong pusa lang naman yan. May ordinaryo po bang pusa na sumisipsip po ng dugo? Nakita niyo naman po, di ba? Kahit anong gawin ko, hindi natatanggal ang pagkakakagat niya. Lintik na pusang yan. Muntik nang humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko Paano ba naman? Masyado ka nagpapaapekto sa sinabi ni Sahur. Kaya ayan, nangyari na nga yan sa'yo. Diyos ko naman, Tay. Nasugatan na nga po ako, tapos sasabihin niyo pa po sa akin yan. Piniga ko ang aking binti na tinamaan ng kagat ng pusa. Bumulwak ang dugo mula sa aking sugat at pumatak sa lupa. Ang hirap kasi sa'yo. Wala kang pagmamahal sa mga hayop. Kaya madali lamang sa'yo ang pumatay ng pusa. Tignan mo, kawawa naman. Halos magluray-luray yata ang leeg. Tay, pwede ba? Parang mas mahalaga pa sa inyo ang pusa na yan kaysa sa akin Kinagat na nga ako Hindi na ituloy ng aking ama ang kanyang sasabihin nang mapatingin siya sa aking likuran. Kaya nang sundan ko ang kanyang tingin, ay nagulat ako sa aking nakita. Nakatayo ang isang babae. Nakataklob ang palad sa bibig niya. Umiiyak, nanginginig ang kamay na nakatingin sa patay na pusa. Anong ginawa niyo? Sinong pumatay sa alaga kong pusa? Nako, sa'yo pala yan, miss. Nako dapat sa alaga mo na pusa, kapag babangis, ikinukulong o di kaya naman ay itinatali. Nakakadisgrasya Hindi mabangis ang pusa ko. Hindi mo siya dapat pinatay. At bakit hindi ko papatayin ang pusa mo? Tignan mo ang ginawa niya sa akin Ang lalim ng sugat sa binti ko. Paano kung may rabies siya na? Dapat pa nga ipagamot mo ako Walang rabies ang pusa ko. Kayo nang kasama mo ang pumasok sa bakuran ko. Hindi niyo ba nakita kung nasan kayo? Saka ko lang iginala ang aking paningin. Nakita ko na nasa loob nga kami ng isang bakuran. Sa dulo ng daan ay merong isang malaking bahay na gawa sa kawayan at napapalibutan ng malalaking puno. Teka, bakit di ko nakita na may bahay dyan? Anak, tama na. Tayo mali rito. Humingi ka na lang ng pasensya sa kanya. Napatay mo ang pusa niya, kaya tama lang na magalit siya sa'yo. Hindi sana ako hihingi ng pasensya. Pero nang makita ko na niyakap niya ng mahigpit ang patay na pusa, para bang nakonsensya rin ako. Miss, pasensya na. Hindi ko naman sinasadya nagulat lang ako. Natakot ako Inatake kasi ako ng pusa mo Kahit na, wala ka pa rin karapatan na pumatay ng hayop. Tignan mo tong babaeng to. Ako na nga nagpapakumbaba. Ikaw pa ang galit. Willie na ang pangalan ko. Hindi babae. Ikaw na nga itong nakagawa ng pagkakamali. Ikaw pa itong nagmamalaki. Sana bago mo pinatay ang pusa ko, tinignan mo muna kung ano ang nasa paanan mo. Nagkamali ka ng pag-aakala sa pusa ko. Si tatay ang unang nagsalita habang nakatingin sa aking paanan. Kahit ako ay nagulat din. Diyos ko anak, iniligtas ka lang pala ng pusa laban sa banakon. Hindi mo nakitang may ahas. At kaya nagkakakawag siya kanina dahil natuklaw siya ng ahas. Hindi ko alam ang mararamdaman ko ng mga oras na yon. Lalo na nang tumalikod sa akin si Wilina habang umiiyak. Napatingin ako sa aking ama na dismayado rin sa nangyari. Mas nangibabaw ang awa at pagsisisi ko para sa pusa. Tay, hindi ko alam Sorry, hindi ko talaga sinasadya. Hindi na maibabalik ng mga sinasabi mo ang buhay ng pusa na nagligtas sa'yo. Tay, wag niyo naman po ako masyadong konsensyahin Nagsisisi na nga po ako Hindi ko dapat ginawa yun. Pasensya na talaga. Huli na nga, di ba? Nakakahiya tuloy kay Wilina. Sige na. Mauuna na ako maglakad. Sa bahay na lang tayo mag-usap.
Hindi na hinintay ni tatay ang paliwanag ko. Paglingon ko sa gawi ni Wilina, ay pumasok na ito sa loob ng kanyang bahay. Inisip ko na sundan siya para humingi ng tawad sa aking nagawa. Pero natigilan ako. Mula sa aking kinatatayuan ay nakita ko ang iba't ibang klaseng bungo ng hayop na nakasabit sa malalaking puno. Bigla akong nagtaka. Anak ng bahay pa ba yun ng isang babae? Maraming nakabilad na sanga ng kahoy sa paligid. Tapos nakasampay ang balat ng hayop. Pambihira, may ganyan palang babae. Makaalis na nga. Isa pa, kahit tumingi pa ako ng tawad sa kanya, hindi na mabubuhay ang pusa. Dala ng aking galit sa mga nangyari. Tinadtad ko ng taga ang patay na banakon na nadamay pala sa pagtaga ko sa pusa. Dahil sa gulat ko kanina, hindi ko na napansin na nagkamali na pala ako sa paghusga sa pusa. Kasalanan to ni Mang Sahur eh. Kung di niya yung sinabi sa akin kanina, hindi naman ako magkakaganito. Muli kong ibinalik sa pagkakasuksok sa kaluban ang aking itak. Saka paika-ika na naglakad paalis sa lugar na yon. Pagkalipas ng ilang minuto, ay narating ko na ang kinaroroonan ng bahay namin. Nadatnan ko na naglilinis si tatay ng harapan. Nagpapausok sa palibot ng bahay bilang bahagi ng kanyang paniniwala. Pagtataboy raw yun ng kamalasan. Tay, may natitira pa ba kayong may penamik? Tay, may gamot pa ba kayo? Hindi ako pinansin ni tatay. Halata na masama ang loob niya sa akin. Patuloy lang siya sa kanyang ginagawa habang nagpapausok ng aming bakuran. Tay, pwede ba kausapin niyo naman ako? Para naman akong nakapatay ng tao. Dinaig niyo pang may-ari ng pusa eh. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni tatay bago niya ako kinausap. Anak, ang nangyari kanina, sobrang nakakalungkot. Hindi ko naman maiaalis sa iyo ang hindi magulat, kaya lang, likas na sa iyo ang malupit talaga sa mga pusa eh. Paano kung ganun nga? Iniligtas ka lang pala ng pusa, tapos ganun pa ginawa mo. Ano po bang gusto niyong gawin ko, tay? Magbago ka. Huwag ka na ulit papatay ng hayop. Hindi naman ako nagagalit sa iyo. Naaawa lang talaga ako dun sa babae. Nakita mo ba kung paano niya niyakap ng mahigpit ang pusang yun? Mukha naman na mag-isa lang siya sa bahay na yun. At ang pusa lang ang kanyang pamilya. Oo na po, pasensya na nga po eh. Di ko na po ulitin ang ginawa ko. Magiging mabuting tao na po ako sa mga hayop. Kapag may oras ka, puntahan mo si Wilina. Harapin mo ang kasalanan mo sa kanya. Sige na, magpahinga ka na. At ikukuha lang kita ng talbos ng bayabas. Kailangan malinisan ang mga sugat mo. Mabilis na tumalikod sa akin si tatay. Tahimik akong pumasok sa loob ng bahay habang naaamoy ko ang mga sinunog na tuyong dahon ng pinya. Nahiga ako sa aking katre dahil sa sakit ng aking binti. Hindi ko namalayan na nakatulog na ako. Anak, gising na. Nabendaan ko na ang sugat mo. Tsaka lulubog na ang araw. Baka wala ka nang maitulog mamaya. Nang magmulat ako ng paningin, ay nakita kong may benda na nga at nalagyan na ng gamot ang sugat ko. Sige na, bumangon ka na dyan. Kumain ka na muna bago uminom ng gamot, ha? Ipinatong ko lang yun sa ibabaw ng lamesa. Salamat, tay. Akala ko po, matitiis niyo na ako eh. Matitiis ba kita anak kita? Kaya lang naman ako nagalit sa'yo kanina dahil sa awa ko sa pusa tsaka doon sa may-ari. Ay nako, wag na nga natin pag-usapan yon. Nalulungkot lang ako. Tay, hindi naman po mangyayari yun. Kung hindi po tayo binalaan ni Mang Sahur kanina eh. Hindi na nagsalita si tatay. Bumangon na lang ako sa aking higaan at kumain. Pagkatapos ay uminom ako ng aking gamot. Maya-maya pa ay bigla kong naalala ang tungkol sa bahay ni Wilina.
Tay, napansin niyo po ba yung bahay po ni Wilina? Ano naman ang tungkol sa bahay niya? Napansin ko po na parang maraming nakadisplay na bungo, balat at laman po ng hayop. Yun ba? Napansin ko rin yung kanina. Baka mangangaso siya. Tay, parang nakapagtataka naman po. Ang ganda-ganda niya tapos yun ang hilig niyang gawin. Isa pa, parang nag-iisa lang siya sa kanyang bahay. Ay nako, parang alam ko na kagad kung saan papunta ang usapan nating ito, Rodel. Sinasabi ko lang naman po kung ano napansin ko sa bahay niya. Wala na pong ibang ibig sabihin yun. Napapansin ba na ano? Na parang bahay ng aswang, ganon? Ay nako, pambihira ka talaga, oo. May kasalanan ka na nga sa tao kung ano-ano pang iniisip mo sa kanya. Pinangungunahan niyo naman po ako kagad, tay. Alam niyo na kagad kung anong iniisip ko eh. Kasi kabisado na kita, anak. Sige na, sige na. Magpahinga na muna tayo. Bukas ay maaga pa tayong bababa ng bayan para magdagdag ng pa-order natin ng pinya. Kinabukasan ay maaga kaming bumangon para kumpletuhin ang pagpapa-order ng pinya. Buong maghapon naming nilibot ang buong baryo at sa wakas ay nakumpleto na namin ang bilang ng mga order. Pagsapit ng hapon, pabalik na kami sa bahay. Napatingin ako sa bahay ni Wilina. Ngunit hindi na kami tumigil sa lugar na yon. Diretso kami sa paglalakad. Ang mabuti pa kaya, kumuha muna tayo ng mga panggatong. Sige po, tay. Doon po tayo magpunta. Mukhang maraming kahoy po sa lugar na yon. Nauna ako sa paglalakad. Ilang metro lang ang layo nun sa bahay ni Wilina. Pagkatapos ko sa kakahuyan, ay tumambad sa aking paningin ang lumang simbahan na nilulumot dahil sa katagalan. Marami rin ang ligaw na damo na nakadikit sa pader. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang paglapit ni tatay sa tabi ko. Oh, bakit tumigil ka? Ano ba tinitignan mo dyan? Tay, may abandonadong simbahan po pala sa lugar na to. Mukhang luma na po at napabayaan na. Oo, pero nang umalis ako sa baryong to, maayos pa yan. Teka, bakit kaya pinabayaan ang simbahan na yan? Sayang naman. Ngayon lang po ako nakakita ng simbahan na nasa gitna po ng kakahuyan, tay. Tay, sandali lang ha. May titignan lang ako. Oh, teka, saan ka pupunta, anak? Marami pa tayong gagawin eh. Mauna na po kayong umalis, tay. Sisilipin ko lang po ang loob ng simbahan. Ay nako, bahala ka na nga. O sige, hihintayin na lang kita sa bahay. Huwag ka na magtagal dyan ha. At baka maraming ahas sa loob niyan. Isang tango lang ang itinugon ko sa sinabi sa akin ni tatay. Saka ako pumasok sa loob ng simbahan. Pagbungad ng loob sa aking paningin, hindi santo ang nakita ko roon, kundi isang ribulto ng malaking pusa. Gawa yon sa kulay itim na kahoy. Napakunot ang aking noo dahil kahawig yon ng pusang napatay ko. Teka, hindi kaya si Wilina ang may gawa nito? Sobra naman yata ang paglapastangan niya sa simbahan na to. Iginala ko ang aking paningin sa loob ng simbahan. Nakita ko ang isang lumang altar na merong 2 itim na kandila. Pero agaw pansin sa akin ang isang baso. May bahid pa yon ng sariwan dugo. Bigla akong kinabahan. Akma ko sanang hahawakan yon nang bigla kong narinig ang kaluskos mula sa labas ng simbahan. Nahagip ng aking mga mata ang anino na biglang nawala sa likod ng pader. Dahil sa aking pag-aalala, nahawakan ko ang aking kwintas na nasa ilalim ng aking damit. Teka, bakit kaya umiinit na naman ang kwintas ko? Ang kwintas ko na yon ay ang iniwang alaala sa akin ni nanay bago siya namatay. Pero magmula nang umuwi kami sa baryo, ay madalas ko na rin nararamdaman na umiinit yon. Muling naulit ang kaluskos sa labas ng simbahan. Nahagip ng aking paningin ang isang anino na tumakbo papunta sa kakahuyan. Sandali!
Sino ka? Mabilis akong tumakbo palabas ng simbahan para sundan ang anino. Pero nawala ito at kahit saan ako tumingin ay wala na akong maramdaman na may kasama pa ako sa lugar na yon. Nawala na rin ang init sa palawit ng aking kwintas. Imposible naman na si tatay ang nakita ko kanina. Nagpatuloy ako sa paghahanap hanggang sa makarating ako sa gitna ng kakahuyan. Nakita ko ang maraming tao na nagkakagulo. Nandoon din si tatay na nakikusyoso sa mga ito. Nilapitan ko sila at pansamantala kong nakalimutan ang tungkol sa anino na nakita ko kanina. Paglapit ko ay agad kong tinanong si tatay. Tay, ano po nangyari? Naku anak, kawawa naman yung mag-ina. Sino mag-ina, tay? Inginuso sa akin ni tatay ang pinagkakaguluhan ng mga tao at nanlaki ang aking mga mata nang makita ang mag-ina. Magkayakap sila na nakahiga sa lupa, naliligo sa sariling dugo at tadtad ng kagat sa katawan. Diyos ko, bakit naman pinatay sila? Napakawalang puso naman na may gawa nito sa kanila, tay. Ang sabi ay inatake raw sila ng babangis na pusa. Batay raw yun sa itsura ng kagat nila. Matagal na raw nangyayari ito eh. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli ang pumatay sa kanila. Diyos ko, hindi po ba't si Willie na lang alam kong may alagang pusa? Baka naman marami siyang inaalagaan na pusa at yun ang pumapatay sa mga tao, hindi kaya? Tumahimik ka nga. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Hindi ka pwedeng magbintang ng basta-basta. Lalo na at hindi naman natin nakita kung sino ba talaga ang pumatay sa mag-ina. Kasi po tay kanina, may napansin po akong kakaiba nang pumasok po ko sa lumang simbahan. Di ba malapit po yun sa bahay ni Wilina? Hindi po kasi santong nakita kong nakapatong sa altar, kundi isang kulay itim na pusa na gawa sa kahoy. Kahawig po siya ng pusa ni Wilina, tay. Pambihira ka naman, oo. Baka ipinagdasal lang niya ang pusa niyang namatay. Binigyan mo naman kagad ng kahulugan. Ay nako, tay. Paano mo naman ipapaliwanag ang baso na may bahid pa ng sariwang dugo? Sige nga. Ano? Totoo ba yan sinasabi mo? Opo, tay. Kaya nga po nakarating ako sa lugar na to eh. Dahil may nakita rin po akong anino kanina. Sinundan ko at biglang nawala. Tapos, ayun, nakita ko po kayo dito. Hindi na nagsalita ang aking ama. Sa halip ay muli naming tinignan ang bangkay ng mag-ina. Bakas sa anyo ng mga ito ang labis na takot dahil sa nakadilat nilang mga mata at nakaawang nilang bibig. Maya-maya pa ay bigla ko ulit naramdaman ang pag-iinit ng aking suot na kwintas. Kaya napalinga ako sa paligid at nagtama ang aming paningin ni Wilina. Nakatingin siya sa akin at sa mga tao. Nakatayo siya malayo sa kinaroroonan namin. Pero bigla siyang umalis, kaya napatingin ako sa gawi ng aking ama. Tay, saglit lang may pupuntahan muna ako. Teka, saan ka na naman mapupunta? Malapit na dumilim eh. Saglit lang po ako, tay. Babalik din po ako agad. Hindi ko na hinintay ang sasabihin ni tatay. Agad akong tumakbo para sundan si Wilina. Pagdating ko sa gitna ng kakahuyan, ay bigla siyang nawala. Nagpalinga-linga ako sa paligid, ngunit wala siya. Humanda ka sa akin, Wilina. Alam kong may kakaiba sa'yo. Hindi ako makakapayag na magtagumpay ka sa binabalak mo. Kung naloko mo mga tao rito, pues, hindi ako. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko, saka muling tumakbo. Hanggang sa nakita ko si Wilina. Nakatayo. Nagtago ako sa likod ng puno habang nararamdaman ko pa rin ang pag-iinit ng suot kong kwintas. Napansin ko na umaatras ng hakbang si Wilina. Saka bumunot ng kutsilyo sa kanyang bewang. Sinundan ko ng tingin ang tinitignan ni Wilina. Nakita ko ang dalawang lalaki. Humahakbang
papalapit sa babae. Teka, anong ginagawa nila? Hindi na ako nakapagsalita nang biglang umatake ang dalawang lalaki kay Wilina. Inatake nila ng suntok ang babae. Ngunit mabilis na tumambling si Wilina at agad niyang nilaslas ang leeg ng isa sa mga lalaki. Bumulwak ang dugo sa wakwak na leeg ng isang lalaki. Kasunod naman ng pag-atake ng isa pang lalaki kay Wilina. Mabilis niyang nailagan yon at gumanti ng 5 beses na saksak sa likod ng natitirang lalaki. Diyos ko, anong klaseng nilalang ang papatay na walang awa sa mga lalaking yun? Napatago ako sa likod ng puno. Mabilis ang tibok ng aking puso. Bigla akong natakot sa nakita ko. Sa muli kong pagtingin ay wala na si Wilina. Nagpalinga-linga ako sa paligid, ngunit wala akong maramdamang presensya ng babae. Mabilis akong tumakbo papunta sa lugar na pinaglabanan ng mga ito. Nanlaki ang aking mga mata. Bakas na lang ng dugo ang nakita kong nasa lupa. Pambihira! Nasaan na yun? Nasaan na sila? Akma sana nahahanapin ko si Wilina nang marinig ko ang boses ni tatay. Rodel, halika na! Ano ba ginagawa mo dyan? Pambihira ka talagang bata ka, oh. Kanina pa kitang hinihintay eh. Mabilis na lumapit sa akin si tatay at nakita niya rin ang mga bakas ng dugo sa lupa. Teka anak, ano ba nangyari dyan? Tay, nakita ko po si Wilina kung paano niya pong pinatay ang dalawang lalaki at napakagaling niya pong makipaglaban. Rodel, hindi magandang biro yan ha? Tay, maniwala po kayo. Ang dugo po na nasa lupa ay galing po sa katawan ng dalawang lalaki na pinatay po ni Wilina kanina. Pero yun lang, biglang nawala eh. Wala na yung katawan nila dito. Kalimutan mo na kung ano nakita mo. Umuwi na tayo. Tay, hindi po ba kayo naniniwala sa akin? Totoo pong nakita ko, tay. Pinatay niya po ang dalawang lalaki kanina. Saan kaya niya dinala ang mga biktima niya? Anak, imposible naman ang sinasabi mo eh. Babae si Wilina. Hindi niya kayang buhatin ng dalawang lalaki para lang maitago ng ganong kabilis. Dahil kakaiba nga po siya, tay. Malakas po ang kutob ko, tay. Aswang si Wilina. Matagal na natigilan si tatay nang mabanggit ko ang tungkol sa aswang. Tila namutla ang kanyang muka at labi. Kailan ka pa naniniwalang may aswang, anak? Ngayon lang po. Dahil talagang kakaiba po nakita ko kanina, tay. Halika na. Kailangan na nating umalis dito. Hindi na ako nagdalawang isip na sumunod kay tatay. Malalaki ang hakbang ng aming paa na tinahak namin ng daan pabalik sa bahay. Pagkalipas ng 5 minuto, narating namin ang bahay. Walang imik na naghanda ng itak si tatay. Tay, anong gagawin niyo? Kung may hinala ka na may aswang sa baryong ito, kailangan nating gumawa ng sandata laban sa kanila. Ano pong gagawin niyo sa mga pinatuyong dahon ng pinya, tay? Gagawa ako ng tungkod na may dahon ng pinya sa dulo. Pinanood ko ang ginagawa ni tatay. Ako ang tagalagay ng maraming dahon ng pinya sa dulo ng tungkod. Pagkatapos, tinalian ni tatay ng goma ang dulo nun para ibigkis ang mga dahon. Isang tungkod na may mga dahon ng pinya sa dulo at sa kabilang dulo naman ay talim na kasing talas ng blade. Kakaibang sandata to, taya. Saan niyo po ito natutunan? Natutunan ko ito noon sa aking lolo. Kailangan natin paghandaan ang muling pambibiktima ng aswang, Rodel. Kung nakita mo ang pagpatay ng aswang, siguradong sasalakay siya para patayin ka. Dahil itatago niya ang kanyang pagkatao sa lahat. Hindi po ako natatakot sa kanya, tay. Paghahandaan ko po siya. Pagsapit ng gabi, ay panay ang silip ko sa labas ng aming bintana. Habang hawak-hawak ang ginawa naming sandata, si tatay naman ay nagsusunog ng dahon ng pinya sa palibot ng aming bahay.
Biglang dumating ang isang hanay ng mga lalaking nakangising nakatingin sa aming kinaroroonan. Hinanap kagad ng aking paningin si Wilina. Ang ipinagtataka ko lang kung bakit maraming tao sa labas ng taniman ng aming pinya. Tay, may mga tao pong dumating. Napatingin din sa gawin ng mga tao si tatay. Pagkakita niya sa mga taong nakatayo sa unahan ng pinyahan, ay nahalata ko ang pag-aalala sa kilos ng aking ama. Maigpit niyang hinawakan ang ginawa naming tungkod kanina. Anak, hindi sila mga normal na tao. Humanda ka. Mukhang tayo talaga ang pakay nila. Hindi pala nag-iisa si Wilina. Marami siyang alagad. Nang mga sandaling yun, ay bigla akong nakaramdam ng takot. Lalo pa, at halos lahat sila ay nakatingin sa akin. Umaangil sila ng malakas. Pagkatapos ay sabay nilang pinunit ang kanilang suot na damit. Nagbago sila ng anyo at tumambad sa aming paningin ang malalaking pusa na kasinlaki ng tigre. Tumutulo ang kanilang malapot na laway habang walang tigil sa pagngiyaw. Tay, anong klaseng aswang sila? Sila ang mga aswang na tinatawag na kiwig, anak. Mapanganib sila, kaya maging alerto ka sa paligid. Napansin ko na hindi sila makatawid sa taniman ng aming pinya. Sa halip, umikot sila sa gilid nito. Hindi na ako nakagalaw nang makitang sinugod ng malalaking mga pusa si tatay. Muntik siyang tamaan ng kalmot sa likod. Mabuti na lamang at mabilis kumilos ang aking ama. Umikot siya at tumalon. Hinampas niya sa likod ang mga aswang. Bumagsak sila sa lupa habang umaangil dahil sa sakit. Sa bintana na ako dumaan dahil sa pagmamadali. Mabilis akong lumapit kay tatay. Tay, marami sila. Delikado po tayo. Basta gamitin mo lang ang tungkod. Lahat ng lumapit sa'yo, hambalusin mo sa likod. Pagharap ko, ay 2 pusa kagad ang umatake sa akin. Naiwasan ko yun at hinampas ko sila ng tungkod sa kanilang likod. Kitang-kita ko ang bumaon na mga tinik sa kanilang laman dahil sa malakas naming sandata. Kumaripas sila ng takbo papalayo sa amin. Nagulat na lang kami nang biglang dumating si Lolo Rodrigo. Sugatan siya habang nakikipaglaban sa mga aswang. Lolo, ano pong ginagawa niyo rito? Umalis po kayo dyan! Mga halimaw po mga yan! Naparito ako para iligtas kayo. Lalapitan ko siya, anak. Magbantay ka lang dito. Mabilis na tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Lolo Rodrigo ang aking ama. Halos manlaki ang aking mga mata nang makita si tatay kung paano makipaglaban sa mga aswang. Maya-maya pa ay magkasama na ang dalawa. Nagpatuloy sa pakikipaglaban ng aking ama. Bawat hampas niya ng sandata sa mga aswang ay umaangil sila ng malakas. Nang hindi nila kinaya si tatay, mabilis silang tumakbo papalayo. Binuhat naman ni tatay si Lolo Rodrigo. Tumakbo siya at pumasok sa loob ng aming bahay. Pagpasok niya sa loob, ay sumunod na rin ako. Rodel, bilisan mo. Kumuha ka ng malinis sa tubig at palanggana. Kailangan nating gamutin ang sugat ni Lolo Rodrigo. Salamat sa iyo, Nestor. Akala ko talaga katapusan ko na kanina. Bakit po kasi kayo nagpunta rito? Dahil nakita ko mga lalaking yon. Mga aswang pala. Pambihirang mga kiwig na yan. Sinasabi ko na nga ba't sila ang pumatay sa mag-ina kanina? Matagal ko na pong alam na may nakatirang kiwig sa lugar na to. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila napupuksa. Akala ko, naubos na ang kanilang lahi. Tay, ito na po ang palanggana. May gamot na rin po yan. Agad na kinuha ni tatay ang palanggana at nilinisan ang sugat ni Lolo Rodrigo. Habang abala ang aking ama sa kanyang ginagawa, bigla kong naalala ang ginawang pakikipaglaban ni tatay sa mga aswang. Tay, paano niyo po natalo ang mga aswang?
Kailan po kayo natuto sa pakikipaglaban? Dati ako manunugis ng aswang, anak. Ngunit matagal ko nang tinalikuran at tungkol sa pagiging manunugis ko. Dahil ang akala ko ay wala lang kiwig sa lugar na ito. Tama ang sinabi ng tatay mo, Rodel. Matagal na nahimik ang mga kiwig at hindi namin alam kung bakit bigla silang nagparamdam. Ang buong akala talaga naming lahat, naubos na kanilang lahi. Hindi po kaya may kinalaman dito si Wilina? Sinalakay tayo ng mga aswang magmula po nung makita ko siya, tay. Simula nung makita ko pong pinatay niya ang 2 lalaki kanina. Si Wilina po talaga ang aswang. Yan din ang hinala namin, kahit nang una pa siya dumating dito. Natigilan ako sa sinabi ni Lolo Drigo. Dumating? Kung ganun po, dayo lang pala siya sa baryong to. Oo, nauna lang siya sa inyo ng 2 buwan. Magmula na dumating siya, may nangyayari ng kababalaghan dito. Marami ang namamatay sa kakahuyan kung saan ay malapit sa kanyang bahay. Kilala niyo po ba ang kamag-anak niya at kung bakit po siya nandito? Walang nakakakilala sa kanya rito. Bihira siyang makita sa baryo. Sinasabi ko na nga ba't sa una pa lang, alam ko nang kakaiba siya. Sa tingin ko, siya ang reyna ng mga kiwig. Pero bakit po kami ang sinalakay ng mga tauhan niya? Marahil nararamdaman niya na malalaman mo na ang kanyang sikreto. Magsasalita pa sana ako nang bigla kaming nakarinig ng malakas na sigaw mula sa labas ng bahay namin. Hoy! Lumabas kayo riyan! Ilabas niyo ang matanda! Ibigay niyo sa akin si Lolo Drigo kung ayaw niyo madamay! Isuko niyo ang matanda! Ako ang lumabas at hinarap ko si Wilina. Nakatayo siya sa gitna ng taniman ng pinya. Nakahawak sa 2 punyal na kumikislap sa liwanag ng buwan. Marami siyang sugat sa katawan. Bakit? Anong kailangan mo kay Lolo Drigo? Papatayin mo rin ba siya? Kagaya ng pagpatay mo sa 2 lalaki kanina? Wala kang alam. Kaya wag kang makialam dito. Ibigay mo sa akin ang matandang pinapasok nyo sa bahay nyo. Hindi ako makakapayag na makuha mo siya. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Alam ko kung anong ginagawa ko. Alam ko na isa kang aswang. Kaya hindi ka magtatagumpay. Magdadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay bago mo siya makuha. Ipinagkiskisan ni Wilina ang 2 talim bilang pagpapakita ng pakikipaglaban sa akin. Kung makikipagmatigasan ka, mapipilitan akong labanan ka. Pagkasabi nun ni Wilina, ay agad siyang sumugod sa aking kinaroroonan. Ni hindi ko napansin kung saan nanggagaling ang sipa niya at hindi ko yun naiwasan. Gumanti ako sa kanya ng suntok, subalit na ilagan niya yon. Sa kanyang pagtayo, tumama sa ilalim ng aking panga ang kanyang kamao. Bumagsak ako sa lupa. Huwag mo akong pakikialaman. Ibigay mo sa akin ang matanda. Alam ko naririnig mo ako, tanda. Maglaban tayo. Mag-toast tayo, hayop ka. Hindi ko alam kung bakit galit na galit si Wilina kay Lolo Drigo. Hinintay ko rin na magpalit siya ng anyo, pero nabigo ako. Sa halip, mabilis siyang pumasok sa loob ng aming bahay. Unang tumilapon sa lupa ang aking ama. Nabitiwan niya ang kanyang sandata. Kasunod nun, lumabas si Wilina. Hawak niya ang matanda sa leeg. Habang nagpupumiglas. Nestor! Rodel! Tulungan niyo ako! Mabilis akong bumangon para tulungan si Lolo Drigo. Sinugod ko ng palo ng tungkod si Wilina, ngunit sinalubong ako ng malakas niyang sipa. Tumama yun sa aking dibdib. Patayin niyo ang aswang na to! Patayin niyo! Ha! Huwag mo akong linlangin, tanda! Alam mong hindi ako aswang! Bumangon si tatay at takmasa na niyang hahampasin ng tungkod si Wilina. Ngunit sinalag yun ng babae. Hindi niya sinaktan si tatay. Sa halip,
Bumaling siya sa gawi ko. Pagmasdan nyo kung sino ba talaga sa amin ang aswang. Inihagis ni Wilina si Lolo Rodrigo sa gitna ng pinyahan. Bumagsak ito sa tanim at bumaon ang mga tinik sa likod ni Lolo Rodrigo. Kontra sa mga aswang na kiwig ang tinik ng pinya. Ang sugat sa kanyang likod ay hindi kayang abutin ng kanyang dila. Kaya hindi niya yan magagawang pagalingin kaagad. Huwag mo kami linlangin. Alam kong ikaw ang reyna ng mga aswang na kiwig. Lalapitan ko sana si Wilina. Ngunit umalingaw-ngaw ang malakas na pag-angil mula kay Lolo Rodrigo. Napatayo si tatay at napatitig sa nangyayari sa matanda. Lalo na nang magbago ang anyo nito. Anak ng isang aswang si Lolo Rodrigo. Paano nangyari yun? Siya ang pinakamatandang supremo ng mga aswang na kiwig. Sa mga sandaling yan, ay magsisimula ang paggapang ng sugat sa kanyang katawan. Maghahanap siya ng sisiw na gagamitin niya upang ipasa ang kanyang mutya sa kanyang tagapagmana. Unti-unting nagbago ang anyo ni Lolo Rodrigo. Naging isang malaking pusa ito, saka mabilis na tumakbo papalayo sa aming kinaroroonan. Hahabulin sana namin ni tatay, kaya lang ay pinigilan na kami ni Wilina. Hindi na magtatagal ang buhay niya dahil sa tinik ng pinya na bumaon sa kanyang likod. Una na kaming naglaban kanina. Ako may gawa ng sugat niya sa likod. Yun ang kahinaan ng mga kiwig. Habang hindi pa niya nahahanap ang kanyang pagpapasahan ng mutya, matinding paghihirap ang dadanasin niya. Muntik na kami magkamali at mapahamak sa pagtitiwala namin sa matandang yun. Wilina, pasensya ka na. Hinusgahan ko ang pagkatao mo. Akala ko, ikaw talaga ang aswang eh. Dahil ba nakita mo ako sa kakauyan habang nakikipaglaban sa dalawang lalaki? Oo, dahil nga doon. Pero paano mo naitago ang dalawang lalaki ng ganong kabilis? Simple lang. Pagkatapos ko silang mamatay, gamit ang aking punyal, bumalik sila sa pagiging ordinaryong pusa. Kaya mabilis ko silang nadala sa bahay at itinago ang kanilang bangkay. Ang pusang pinatay ni Rodel, aswang din ba siya? Hindi po. Siya ang aking gabay na nagtuturo kung saan naroroon ang mga aswang. Kaya ngayon, sobra po ako nahihirapan. Pero ayos lang. Natanggap ko naman na hanggang doon na lang ang buhay niya. Tay, Wilina, ang mabuti pa, sa loob na tayo ng bahay mag-usap. Baka bumalik pa ang mga aswang eh. Mabilis kaming pumasok sa loob ng aming bahay. Agad na umupo si Wilina sa mahabang bangko, kaharap ng lamesa. Ipinatong niya ang kanyang sandata sa ibabaw nun. Hindi ko alam kung bakit lumipat kayo sa baryong to. Taga rito ang aking asawa. Nang mawalan ako ng trabaho, nagtanim ako rito ng mga pinya. Sa tingin ko may iba ka pang dahilan bukod sa pagtatanim ng pinya. Hindi niyo ba alam na pinamumugaran ito ng mga aswang na kiwig? Lahat ng mga taong nakatira sa lugar na ito ay mga aswang. Kung ganun, matagal mo nang alam na tirahan ito ng mga aswang. Oo, kaya nga alam ko na may iba ka pang dahilan bukod sa pagtatanim ng pinya. Tama ba? Namatay rito ang asawa ko. Malamang na ganun nga ang dahilan mo. Pero batay sa pagkakasuri ko sa uri ng mga tanim mo, pati sa sandata, alam ko, pareho tayong manunugis ng aswang. Ano ba ang pinag-uusapan nyo? Hindi ko kayo maintindihan eh. Sinasabi ko lang kung anong klaseng tao ang nakakasalamuha ko. Kahit sa unang tingin ko pa lang, dahil kagaya nyo, may dahilan din ako kung bakit ako nandito. Bakit ka ba nagpunta rito? Kahit alam mo na mapanganib ang mga aswang na nakatira sa baryong to. Dahil sa aking kapatid. Kaya ako naging manunugis ng aswang dahil sa aking kapatid na pinatay ng mga kiwig. At ngayon, bumalik na ako para maningil. Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa ate ko. Pinagsisisihan ko rin na sumama ako sa aking ama para iwan siya sa pangangalaga ng aming ina.
naghiwalay ang aming mga magulang. At patay na siya nang ako'y bumalik. Hindi ka ba nagtanong sa mga taga rito tungkol sa kapatid mo? Hindi, dahil malalaman nila kung sino ako. Magsasalita pa sana ako nang bigla akong natigilan. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking suot na kwintas. Pero nagsalita ang aking ama. Ang totoo, parehas tayo ng pakay sa baryong ito. Gusto ko rin patayin ang aswang na pumatay sa aking asawa. Humarap sa akin si tatay. Diretso siyang tumingin sa aking mga mata. Rodel, panahon na para malaman mo ang buong katotohanan tungkol sa iyong ina. Ano pong ibig niyo sabihin, tay? Hindi lang basta namatay ang nanay mo, kundi pinatay siya bilang alay ng mga aswang na kiwig. Akala ko nun, naubos ko na kanilang lahi. Ngunit hindi ko alam na meron pa palang natitirang lahi ng mga aswang. Nang marinig ko yun, ay bigla akong napatayo. Kung ganun, niloko niyo ako. Nagsinungaling kayo sa akin, tay. Dahil ang buong akala ko, anak, wala ng mga aswang. Hindi ko akalain na muli silang maghasik ng lagim. Kahit na, sana hindi niyo inilihim sa akin ang tungkol sa nangyari kay nanay. Nang ako mismo ang pumatay sa kanila kanina. Anak, malakas ang kalaban natin. Ang mga nakita mo kanina, wala pa yun sa kalahati ng tunay na dami nila. Tama ang tatay mo, Rodel. Kahit ako, ay nahirapan din. Wala akong pakialam kung malakas sila. Bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ni nanay. Dapat pala hindi na lang tayo bumalik dito. Ako mismo nagdala sa iyo sa kapahamakan. Patawarin mo ko, anak. Maaaring si Rodel ang pakay ng mga aswang kanina, Mang Nestor. Natitiyak kong si Rodel ang kukumpleto sa pagsasagawa ng naudlot nilang ritual ng pag-aalay sa kanilang mahal na Panginoon. Sinasabi mo ba ng anak kong si Rodel ang huling alay? Opo, sa tingin ko, balak nilang tapusin ang ritual. Tumayo si Wilina at pinagmasdan ako mabuti. Hinawakan niya ang aking kamay at sa pagkakataong yun, tumindi ang init na nararamdaman ko sa aking kwintas. Natigilan din ang babae at napahawak sa kanyang dibdib. Pero mas nanaig ang galit ko sa aking ama. Tumayo ako at lumayo kay Wilina. Saan ka pupunta? Rodel! Maghahanap ng hustisya para sa aking ina. Hindi matatapos ang gabing to nang walang namamatay na aswang. Mapanganib ang gagawin mo, Rodel. Hindi ka ba nag-iisip? Wala na akong pakialam. Patay na akong patay. Mahalaga, makamit ko ang katarungan para sa nanay ko. Kung si Lolo Rodrigo ang supremo, natitiyak kong pati ang kanyang anak na si Mang Saur ay aswang din. Hindi ko na hinintay na magsalita at pigilan ako ng aking ama. Gusto ko lang din mapag-isa ng mga sandaling yon. Lalo pa at hindi ko maintindihan kung bakit umiinit ang suot kong kwintas. Mabilis akong tumakbo, papunta sa kakauyan at tinakandaan papunta sa lumang simbahan. Natitiyak ko na doon magsasagawa ng ritual ang mga aswang nakiwig. Pagdating ko sa lumang simbahan, narinig ko kagad ang boses ni Lolo Rodrigo. Nagtago ako sa likod ng pader, sa gilid ng bintana, kung saan ay kitang-kita ko ang mga nangyayari sa loob. Hindi ko na kaya, anak. Hindi ko na kaya, ang sakit. Tay, sino may gawa nito sa inyo? Ang pamilya ni Soledad. Sina Rodel at Nestor. Ipaghiganti mo ko sa kanila, anak. Nararamdaman ko na malapit na akong mamatay. Nakita ko na sumuka ng kulay itim na likido si Lolo Rodrigo. Kasunod ng pag-ubo niya ng malakas, sumigaw ang mga taong naroroon habang ang matanda ay nakahiga sa lamesang kahoy. Isang sisiw ang inilagay ni Mang Saur sa bibig ni Lolo Rodrigo. Pagsisisihan nilang ginawa nilang ito sa iyo, tay. Kasama ng hayop na babaeng yun. Pumalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Mang Saur.
sa loob ng simbahan. Habang pinapanood ko sila, nagbago ang kanilang mga itsura. Naging mabangis na pusa ang mga ito, habang si Lolo Rodrigo naman, nagkikikisay ang katawan, habang tumitirik ang mga mata. Ano kayang ginagawa nila? Teka, hindi kaya nagsasagawa na sila ng ritual? Hindi ko inaalis ang paningin ko sa kanila, habang pigil-pigil ko ang aking hininga. Ganun na lang ang panlalaki ng aking mga mata nang bigla nilang kinain ng katawan ni Lolo Rodrigo. Sa pagkakataong yun, hindi ko na napigilan pa ang hindi masuka. Dahil doon, biglang tumigil ang mga aswang. Tignan nyo kung anong maingay na yun. Bilisan nyo! Diyos ko, napansin yata nila ako. Nagmamadali akong umikot sa kabilang gilid ng simbahan upang magtago sa mga aswang nakiwig. Lumabas ang mga ito sa simbahan. Maya-maya pa ay narinig ko ang boses ni Mang Sahur sa akin likuran. Nandito siya! Hulihin nyo! Nagulat ako, kaya hindi kagad ako nakatakbo. Sumugod ang mga aswang pero lumaban ako. Tumakbo ako, ngunit hinarangan ako ng mga alagad ni Mang Sahur. Agad silang umatake sa akin ng kalmot. Naiwasan ko mga yon at gumanti ng suntok sa kanilang muka. Huwag niyong hayaan na makatakas ang hayop na yan. Siyang pumatay sa aking ama. Kalokohan! Ang mga alagad mo ang kumain sa katawan ng tatay mo! Masaol pa kayo sa halimaw! Tradisyon namin yun. Para walang sayang. Hulihin siya! Tumakbo ako papunta sa taniman ng aming pinya. Ngunit bago pa ako makarating doon, tumama sa likod ko ang kalmot ng aswang. Paglingon ko, nakita kong lumundag ng mataas si Mang Sahur. Sakto ang pagbagsak niya sa kinatatayuan ko at tumama ang malakas niyang suntok sa aking muka. Bagsak ako sa lupa. Sige, dalhin siya sa kuta. Huwag kayo mag-iiwan ng bakas. Hahayaan natin siyang hanapin ang kanyang ama. Pahihirapan ko rin siya, kagaya ng ginawa niya sa aking ama. Masyado mo minamaliit ang kakayahan ni tatay. Kapag nalaman niya na hawak niyo ako, magtago na kayo sa saya ng nanay niyo dahil papatayin nila kayo. Kahit na anong pagpupumiglas ang gawin ko, hindi ako makawala sa pagkakahawak ng mga aswang nakiwig sa aking braso. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang pagtama ng siko ni Mang Sahur sa aking batok. Dahilan upang mawalan ako ng malay. Nagising ang natutulog kong diwa sa malansang amoy na tumama sa aking muka. Pagmulat ko, nakagapos na ako sa malaking puno. Sariwang dugo ang ibinuhos nila sa aking katawan. Nasaan ako? Anong lugar to? Nandito ka sa lugar kung saan isinasagawa namin ang ritual ng pag-aalay. Ito rin ang lugar kung saan pinatay ko ang nanay mong si Soledad. Hayop ka! Pakawalan mo ako dito! Pakawalan mo ako! Hindi ka na makakatakas dahil dito ko gagawin ang pagpapahirap sa'yo. Para naman maramdaman din ni Nestor ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Mula sa umpisa, magmula nang piliin siya ni Soledad kesa sa akin. Anong ibig mo sabihin? Ako ang unang kasintahan ni Soledad bago siya inagaw ng iyong walang kwentang ama. Wala siyang kaalam-alam na ako ang unang minahal ng nanay mo. Kaya lang, pinaibig ko lang siya para sa isang layunin, ang ialay sa aming mahal na Panginoon kasama ng kanyang magiging unang anak. Lumayo si Mang Sahur. Lumapit siya sa apoy na merong nakasawsaw na bakal. Nagbabaga yun na halos kasing kulay ng kahil. Hugis sungay ang dulo nun. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo sa akin?
lalagyan kita ng tatak sa dibdib. Sige, tanggalin ang kanyang damit. Kumuha ng kutsilyo ang inutusan ni Mang Saur at sinira ang damit ko sa pamamagitan ng paghiwa sa tela. Nagpumiglas ako, ngunit nakagapos ang aking mga kamay hanggang sa maramdaman ko ang pag-iinit ng aking suot na kwintas. Natigilan si Mang Sahur nang makita yon. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Kapag inaabot ka ng swerte, suot mo pala ang pinaka-aasam-asam kong mutya ng pinya. Kaya naman pala, may mabigat akong enerhiyang nararamdaman sa'yo. Dahil nasa iyo ang kwintas de Soledad. Nang mga oras na yon, ay nabigyan ng pangalan ang suot kong kwintas. At sa pagkakataon din na yon, ay naisip ko na umiinit ang aking mutya kapag nasa paligid ng aswang. Ang isang katanungan na lamang na natitira sa aking isip ay kung bakit umiinit din yon kapag kasama ko si Willina. Bigla ako nagulat sa biglang pagtama ng kamao sa aking muka. Kasunod ng pagdidikit ng bakal sa aking dibdib. Napasigaw ako ng malakas dahil sa labis na sakit. Sige, sumigaw ka lang ng sumigaw. Wala namang makakarinig sa'yo. Nang tinanggal ni Mang Sahur ang pagkakadikit ng bakal sa aking dibdib, ay ngumisi siya. Hinawakan niya ang suot kong kwintas, pero napaso at tumalsik si Mang Sahur. Halos mabaliw siya sa galit. Lumapit siya sa akin at binayo niya ako ng isang malakas na suntok sa dibdib. Nagbalik si Mang Sahur sa dati niyang anyo bilang isang tao. Ganon din ang kanyang mga alagad. Tumambad sa aking paningin ang itsura ng mga tao. Yun ang mga kalalakihang nakita ko sa baryo nang mag-alok kami ni tatay ng pinya. Anong gagawin niyo? Ipapakita ko sa'yo kung paano kami kumain ng tao. Sumenya si Mang Sahur sa kanyang mga tauhan at mula sa kubo ay inilabas nila ang mga biyag. Mas lalo akong nagpumiglas sa pagkakagapos nang paluhurin ang mga babae. Sa harapan ko, umiiyak ang mga ito habang nakagapos ang mga kamay sa likod. Ang 5 dalaga na sa tingin ko ay dayo sa baryo. Mga demonyo talaga kayo! Pakawalan niyo sila! Wala silang kinalaman dito! Sila mga babaeng sumasama sa mga lalaking hindi nila kilala. Para sa amin, pagkain namin sila. Huwag mo silang sasaktan, demonyo ka! Wala silang kasalanan sa inyo! Huli na para sa sinasabi mo. Nakalaan sila para sa pagsalubong ng pagiging bagong supremo ko. Huwag kang kukurap, Rodel. Gusto kong makita mo kung gaano sila kahalaga sa pagiging aswang namin. Hindi ko na sila napigilan nang sakmali nila ang leeg ng mga bihag. Para lamang silang pumupunit ng papel kapag winawakwak nila ang tiyan ng mga biktima. Kung kanina, ang naririnig ko ay iyak. Ngayon naman ay tunog ng pagmuya na sarap sa putahing nakahain sa kanila. Tama na! Tama na! Mga alimaw kayo! Tama na! Para bang wala silang naririnig sa mga sigaw ko habang ang dugo ng mga biktima ay inihahaplas nila sa kanilang balat. Unti-unti silang nagbago ng anyo. Naging mas mabangis silang aswang na kiwig. Makintab ang kanilang kulay itim na balahibo. Kumikislap yon sa liwanag ng bilog na buwan. Ang katawan nila ay sa tao, habang ang kanilang ulo naman ay kahawig talaga ng pusa. Umangil sila na masakit sa aking pandinig. Lumapit sa akin si Mang Sahur. Hawak niya ang ulo ng babaeng pinatay nito. Umaalingasaw ang lansa sa paligid.
Ganap na akong halimaw na mas malakas pa sa lahat ng mga aswang. Ngayon naman, ikaw naman ang aking lalapain. Inihagis ni Mang Sahur ang pugot na ulo ng biktima. Tangka na sana nalalapit sa akin ang pinuno ng mga aswang. Lumipad sa ere ang kutsilyo. Bumaon yun sa kamay ni Mang Sahur. Napasigaw ito sa labis na sakit. At sa pagtingin ko sa pinagmulan ng kutsilyo, nakita ko si Wilina, nakatayo kasama ang aking ama. May mga dala silang tungkod. Kami ang harapin mo, halimaw ka! Pinatay mo ang kapatid ko! Ako naman ang papatay sa'yo ngayon! Nagpaserko-serko sa ere si Wilina. At pagbagsak niya sa lupa, sakto yun sa tapat mismo ni Mang Sahur. Tinamaan niya ito ng siko at sipa sa muka. Bumagsak ang pinuno ng mga aswang pasadsad sa lupa. Saka ako nilapitan ni Wilina at tinanggal ang pagkakagapos sa kamay ko. Sakto na natanggal niya ang tali ay tumilapo naman ang babae sa lupa. Tinamaan na pala ito ng sipa ng pinuno ng mga aswang na si Mang Sahur. Mamamatay ka ngayon! Hindi ako makakapayag na mabigo na naman ako! Sinakal ako ni Mang Sahur. Umangat ang aking mga paa sa lupa. Pero dahil sa suot kong mutya, napaso na naman ang kanyang kamay at naihagis niya ako. Anak, ayos ka lang ba? Ito, saluin mo! Gamitin mo! Inihagis sa akin ni tatay ang aking sandata. Pagkasalo ko, ay agad ko yun ginamit kay Mang Sahur. Pinalo ko siya sa ulo. Bumagsak siya sa lupa. Saka ko hinarap ang mga alagad niya. Sa likod mo sila patamaan! Halos mapuno ng mga pag-angil ang paligid mula sa mga namatay na aswang na kiwig. Ang ibang natitirang kiwig, pinalibutan nila kami. Wala na kayong takas ngayon. Dito na kayo mamamatay! Kayo ang walang takas! Humanda ka! Papatayin kitang demonyo ka! Sinugod namin sabay-sabay ang mga kalaban. Bawat tamaan ng aking sandata ay nagkikisay ang kanilang katawan hanggang sa mamatay. Si tatay naman ay mabilis na kumilos. Sinaksak niya ng dulo ng tungkod ang lahat ng lumapit na aswang. Ngunit nagulat kami sa biglang paglitaw ng ibang mga aswang mula sa likod ng mga puno. Anak ng teteng, oo. Parang hindi sila nababawasan ah. Wala na talaga tayong ibang paraan kundi ang tumakas. Kailangan na natin makarating sa taniman ng pinya. Tagilid tayo dito. Tama, dahil kontra sa kanila ang tinik ng pinya. Hindi natin sila kakayanin ngayon kung lalabanan natin sila ng harap-harapan. Lalo na at malakas ang kanilang puwersa. Tumingala ako sa langit at napansin ko na malapit nang sumikat ang araw. Tayo na, kung aabutan sila ng pagsikat ng araw sa pinyahan, mamamatay sila ron. Tumango si Wilina at tatay sa akin sinabi. Umatake muna kami sa mga kalaban bago kami tumakbo at magpahabol sa kanila. Halos hindi lumapat ang mga paa namin sa lupa sa bilis ng aming pagtakbo. Paglingon ko sa hulihan ng aming daan ay nakasunod sila sa amin. Kung saan-saan sila dumadaan para lamang mahuli kami. Merong umaakyat ng puno at nagpapalipat-lipat ng sanga. Sabay talon sa lupa. Nakalmot ng isang aswang ang aking likod. Gumanti naman ako ng hampas at tumama yon sa kanyang leeg. Bumagsak ito sa lupa at namatay. Bilisan mo, anak! Takbo! Andiyan na sila! Maaabutan na tayo! Sa pagpapatuloy ng aming pagtakbo, ay narating namin ang taniman namin ng pinya. Nagpunta kami sa gitna at saglit na naghintay sa pagdating ng mga aswang na kiwig. Dito na muna tayo. Maghihintay tayo sa pagsikat ng araw. Andiyan na sila! Diyos ko! Hindi ko akalain na marami sila. Habang naghihintay sila, sa pagdating ng huling alay, nagparami sila ng alagad at nagpalakas ng puwersa.
Kahit malakas pa ang kanilang puwersa, Tay, hindi sila makakalapit sa atin. Totoo ang sinabi ko. Umaangil lang ang mga aswang at hindi makalapit. Kitang-kita sa kanilang mga mata ang galit at pagkadismaya. Hindi maaari. Lumabas kayo dyan! Umalis kayo sa gitna ng talim niyong pinya. Mga duwag! Nagtatago kayo sa kakayahan ng pinya. Mga inutil! Ikaw ang duwag! Kung matapang ka, bakit hindi ka lumapit sa amin dito? Sige, lapit! Tumingala sa langit si Mang Sahur, saka malakas na sumigaw. Mga kasama, aatras tayo. Malapit na sumikat ang araw. Kapag tinamaan tayo ng sikat ng araw habang may bahid ng dugo sa katawan, masusunog tayo. Tara na mga kasama! Atras! Saan kayo pupunta mga duwag? Bumalik kayo rito! Babalik ako. At sa pagbabalik naming lahat, sisiguraduhin ko na matitikman ko na ang lamang loob nyo. Mabilis na nawala ang mga aswang nakiwig sa aming paningin. Nangihina naman na napaupo ako sa lupa. Ramdam na ramdam ko ang sakit ng sugat at tatak ko sa aking dibdib. Diyos ko, mabuti na lang at gumana ang naisip natin. Biglang natigil sa pagsasalita si Wilina dahil titig na titig siya sa suot kong kwintas. Nanginginig ang kanyang kamay na hinawakan niya yon, kasunod ng pagdukot niya sa kwintas na nasa ilalim ng kanyang damit. Napaunat ako sa pagkakaupo at mabilis na napatayo. Ikaw? Teka, bakit magkaparehas ang kwintas natin? Yan ang kwintas ni Ate Soledad. Si Ate Soledad ba ang nanay mo? Hindi kagad ako nakapagsalita, lalo na nang makita ko ang luha sa kanyang mga mata. Kapatid mo ang asawa ko? Kapatid mo ang asawa ko, Wilina? Oo. Patunay ang mutya ng pinya na kapatid ko si Ate Soledad. Ang agimat namin ng aking kapatid ay magkakaroon lamang ng bisa kapag magkahawak ang aming kamay. Pagkatapos ay sasambitin namin ang orasyon ng magkasama. Pero dahil namatay na si ate, kung sino na ang may suot ng mutya, ay siya na ang bagong tagapangalaga. Kaya siguro kapag nagkakalapit tayo, nararamdaman ko ang pag-init ng aking mutya. Kung ganun, itong magagamit natin laban sa mga aswang. Simulan nyo na ang pagsasagawa ng ritual. Sanib puwersa tayong lalaban sa mga aswang nakiwig. Natitiyak ko na mas doble ang puwersa ng mga aswang na sasalakay sa atin mamayang gabi. Mahaba pa ang araw para hintayin ang pagsapit ng gabi. Gagawa tayo ng mga patibong gamit ang mga dahon ng pinya. Anong ibig mo sabihin, Wilina? Lilinlangin natin sila. Mag-uukay tayo sa lupa para gumawa ng balon. Kapag nakita nila na walang pinya sa lugar na to, susugod sila. Pero ang totoo, kapag nahulog sila sa balon, wala na silang kawala. Naiintindihan ko na po kung anong ibig niyong sabihin, Tia Wilina. Natatawa ako na bigla ko siyang tinawag na tiya. Pero sa huli, ay hiniling niya na tawagin ko na lamang siya sa kanyang pangalan. Maya-maya pa ay nagsimula kami sa ritual ng pagbibigay bisa sa aming mutya. Magkahawak ang aming mga kamay. Nakalatag ang sandata sa harap namin. Ipikit mo ang iyong mga mata at sumunod sa lahat ng aking sasabihin. Sumunod ako sa pinag-uutos ng aking tiya. Pagkatapos ay naamoy ko ang sinusunog na dahon ng pinya. Nang sumikat ang araw, natapos din ang pagsasagawa ng ritual. Rodel, kailangan gamutin mo na sugat mo. Lalo na ang tatak sa dibdib mo. Kailangan baguhin ang hugis niyan dahil maaaring gamitin yan laban sa'yo. Susunugin ko ba ulit ito? Oo, sapagkat ang itim na gabay ng aswang ay maaaring gamitin
upang utusan ka at mapasunod ka sa kanyang kagustuhan. Ako na ang gagawa. Kailangan na nating magmadali dahil kailangan pa nating gumawa ng patibong. Agad na ginawa ng aking ama ang pagsusunog sa aking tatak. Gamit ang talim, tiniis ko ang sakit habang ang aking tiya ay naghahanda naman ng gamot para sa akin. Pagkatapos ay ginamot nila ang sugat ko. Tapos na. Maya-maya lang, mawawala ng sakit ng sugat mo. Sa tulong na rin ng iyong mutya. Buong araw kaming naging abala sa paggawa ng mga patibong. Kagaya ng naisip naming plano, pinaghandaan namin ang pagdating ng mga aswang nakiwig. Pagsapit ng gabi, ay nakiramdam na kami sa aming paligid. Maya-maya pa, ay naramdaman ko na rin ang pag-iinit ng aking suot na mutya ng pinya. Nandito na sila, Tay. Hindi ako maaaring magkamali. Nararamdaman ko na rin sila, Rodel. Bumundol ang kaba sa aking dibdib nang maramdaman ko ang mabigat na presensya sa aming paligid. Maya-maya pa, ay isa-isa na ngang lumitaw ang mga tao sa aming harapan. Humanay sila sa palibot ng taniman habang nasa gitna si Mang Saur at nakangisi. Aba, mukhang tinanggal ninyo ang tanim na mga pinya. Handa na ba kayong mamatay? Kayo, handa na rin ba kayo mamatay, mga diablong buwang kayo? Wala nang sagabal sa magiging labanan natin. Inalis namin ang mga pinya. Siguro naman, patas na ang magiging laban natin. Patas ba ka mo? Hindi uso sa akin ang patas na laban. Ang mahina ang siyang unang mamamatay. Itinaas ni Mang Sahur ang kanyang kamay at sa pagbaba ng kanyang kamay ay sabay-sabay na nagpalit ng anyo ang mga alagad nitong aswang. Kasunod ni Mang Sahur na nagbago rin ang anyo. Ang buong akala namin ay sila lang ang mga aswang na makakalaban namin ng sandaling yon. Ngunit maya-maya pa ay nakita namin ang isang pangkat ng malalaking pusa na unti-unting lumalapit sa aming likuran. Humanda kayo, Rodel, Wilina. Marami silang magkakasama. Malakas ang kanilang puwersa at tagilid tayo sa laban na to. Tay, wala nang atrasan to. Handa na ako mamatay. Katarungan para sa buhay ng aking ina. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Agad akong sumugod sa mga kalaban gamit ang tungkod. Hinampas ko ang likod ng malalaking pusa na umatake sa akin. Pasadsad silang bumagsak sa lupa. Si Tia Wilina naman ay ginamit niya ang kanyang punyal at bawat tamaan ng kanyang talim ay nagkikikisay ang katawan hanggang sa masunog at mamatay. Maghiwa-hiwalay tayo! Kaliwat kanan silang umaatake! Mag-iingat kayo! Habang nakikipaglaban kami, ay nanatiling nakatayo si Mang Sahur. Pinapanood niya kami. Pumapalakpak pa ito kapag may tumatamang kalmot sa aming katawan. Bumagsak ako sa lupa nang tamaan ako ng kalmot ng aswang sa aking dibdib. Aatake ulit sana sa akin ang kiwig, pero sinalubong ko siya ng hampas. Nagkikikisay ang katawan ng aswang. Tinubuan ng butas-butas sa balat na parabang balat ng pinya hanggang sa masunog ang katawan. Teka! Anong nangyayari? Anong nangyayari? Yun ang kapangyarihan ng aking mutya. Kaya humanda ka na. Dahil ikaw naman ang isusunod ko. Inatake ko ng suntok si Mang Sahur. Ngunit hindi ko inaasahan ang sunod niyang ginawa sa akin. Gumanti siya ng isang malakas na suntok sa aking dibdib at sinaksak niya ako ng kanyang matatalim na kuko sa aking tiyan. Halos mamilipit ako sa labis na sakit. Nakita naman yun ng aking ama. Anak! Tumakbo pasugod sa amin si tatay. Ngunit sinalubong siya ng suntok ni Mang Sahur. Bumagsak ang aking ama ng pasadsad sa lupa
Pagkatapos, ako naman ang ibinalibag ni Mang Saur. Bumagsak ako sa tabi ni tatay. Nakita kami ni Tia Wilina. Nilabanan niya ang pinuno ng mga aswang nakiwig na si Mang Sahur. Bumagsak sa lupa ang pinuno. Sa kanya binalingan ang mga alagad nito. Isa-isa silang nahulog sa ginawa naming patibong. Lalong nagalit ang pinuno nang makita kung paanong nahulog sa patibong ang mga alagad nito. Tumulo ang malapot na laway ni Mang Sahur na may kasamang dugo. Kasunod ang pagsugod niya sa kinaroroonan ni Tia Wilina. Mabilis akong bumangon para pigilan ang pinuno ng mga kiwig. Ngunit nasunggaban na nito si Tia Wilina. Pagbastad mo kung ano ang ginagawa ko sa mga taong kumakalaban sa akin. Mula sa aking harapan, sinaksak ng kuko ni Mang Sahur si Tia Wilina. Bumagsak siya sa lupa. Kaya naman, nagkaroon ako ng pagkakataon para umatake sa kanya. Hinampas ko siya ng tungkod. Lumapat ang tinik ng dahon ng pinya sa likod ng aswang. Namilipit siya sa labis na sakit. Nilapitan ko naman si Tia Wilina. Tia, ayos lang ba kayo? Huwag mo akong alalahanin. Mababaw lang naman ang sugat ko. Muli akong napasulyap kay Mang Sahur. Nakadipa ang braso niya at nakalantad ang kanyang mga kuko. Habang si tatay naman ay patuloy sa pakikipaglaban sa mga natitirang alagad ng aswang. O ano? Dito na kayo mamamatay. Walang kwenta ang mutya nyo kumpara sa aking lakas. Nagkakamali ka. Ikaw ang mamamatay dito. Si Raulong aswang. Inalalayan kong tumayo si Tia Wilina. Pagkatapos ay matapang naming hinarap ang aming kalaban. Wala kaming sinayang na pagkakataon. Pinagtulungan naming hampasin ng tungkod ang pinuno ng mga aswang nakiwig na si Mang Sahur. Halinhinan kami sa pag-atake. Habang paatras siya ng paatras, nagkatinginan kaming magtiya dahil nabuo ang plano namin. Sunod-sunod ang pagpalo namin. Naghawak kami ng kamay at lumitaw ang isang malakas na liwanag sa aming mutya na tanging kami lang ang nakakakita. Hayop kang diablong buwang ka. Ito na ang katapusan mo. Wala ka ng kawala. Sabay naming inatake ng palo si Mang Sahur. Sa lakas ng epekto ng aming kapangyarihan, bumagsak ito sa lupa. Ngunit diretsyong nahulog sa ginawa naming patibong. Sumigaw siya ng pagkalakas-lakas habang hindi na makagalaw. Nagkikikisay ang katawan nito. Lumapit sa amin si tatay habang nakasilip kami sa balon. Nagkaroon ng butas-butas sa katawan si Mang Sahur. Bumulwak ang dugo. Salabo kanyang mga sugat hanggang sa masunog ang kanyang katawan. Hindi ko po akalain na yan pala ang epekto ng mutya ng pinya sa katawan ng aswang nakiwig. Oo, yan nga ang epekto ng mutya ng pinya sa kanila. Nakatulong din ang patibong. Sa wakas, nabigyan na natin ng hustisya ang nangyari sa aking kapatid at sa iyong ina. Tama ka. Matatahimik na ngayon si Soledad. Hindi pa rin ako makapaniwala na may silbi po pala ang dahon ng pinya laban ho sa mga aswang. Alam mo anak, may mga bagay talaga sa mundo na nilikha ng ating Panginoon na talaga namang maaasahan sa pagbalanse ng kalikasan. Tulad na lamang ng dahon ng pinya na bukod sa masarap at matamis ang bunga nito, abay sino bang mag-aakala na magagamit pa itong sandata kontra sa mga kampon ng kadiliman? Naramdaman ko ang pagtapik ng palad ni tatay sa aking balikat.
Saka ko lang naramdaman ang pananakit ng aking katawan dahil sa tinamo kong sugat. Maya-maya pa ay lumiyab ang katawan ng mga aswang nakiwig at tuluyan ng naabo. Kinabukasan ay para bang walang nangyari. Nilinis namin ang kalat. Ang bunga ng mga pinya ay dinala namin sa bayan para ibenta. Ipinagpatuloy din namin ang buhay namin bilang mga magsasaka sa taniman ng pinya. Si Tia Wilina naman ay bumalik sa lugar niya. Pagkatapos ng mga nangyaring yun, natutunan ko na ang simpleng halaman na dating ayaw na ayaw kong alagaan ay may silbi pala at nagligtas sa aming buhay. Hanggang sa kasalukuyan ay wala ng aswang nakiwig ang gumagambala sa aming baryo. Hanggang dito na lamang po ang istorya ng buhay ko. Nagpapasalamat, Rodel. Ang kwentong inyong narinig ay sumasalamin na sa kabila ng lahat ng dilim na bumalot sa taniman ng pinya, na naig pa rin ang tapang at pananampalataya ni na Rodel at ng kanyang tatay, kasama ang kanyang tiya. Ang kanilang pagkakaisa at paniniwala sa kabutihan ang nagsilbing ilaw sa gitna ng kadiliman na kanilang pinagdaanan. Sa wakas, nabunyag ang mga lihim ng nakaraan at muling nagtagpo ang landas ni Rodel at ng kanyang tiya sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa tulong ng mutya ng pinya, napagtagumpayan nila ang lahat ng pagsubok na dumating sa kanilang buhay. At mula noon, namuhay silang magkakasama, payapa at may matibay na pananampalataya sa Poong May Kapal na patuloy na gumagabay sa kanilang bawat hakbang.